What if tomorrow never comes? What have you set aside for the family in front, diba? There are times na katulad ng panahon nila Gloria at ni Noy Noy. Abay, pag bumili ka ng stocks, boom, diba? Does not give you the assurance in the future. Ang fund manager po, mga kababayan, ay hindi makukula. As a financial planner, hindi ko trabaho, pilitin. Ang gusto ko lang kasi sa BUL, kasi sinasabi ko, hindi ka dito malulugi. If you commit to this, no, the insurance portion will always cover you. Kikitain mo in the next 30 years, sa BUL, pwedeng dalhin sa'yo, diba? Good morning to everyone, no? Laging good morning tayo dito, di ba? I'd like to welcome you to Jerome Talks Podcast where I challenge you to think unconventionally. And today, ang special guest ko ay walang iba lang naman kundi yung kasama ko sa Yaman Coaches, si Coach Elmer. Coach Elmer, take it away. Maraming salamat, Jerome, for inviting me here. Sobrang excited ako today. Sobrang ganda ng place. Sobrang ganda ng place. Syempre, excited ako maging guest dito sa iyong podcast. My name is Elmer Sabala. Yan. Kung gusto niyo akong i-follow, no? Tingnan mo lang yung likod ko yan. You know? Gusto mo i-follow yung social media handles ko sa Facebook, Elmer Sabala. Sa TikTok, Manny Coach Elmer, no? Yan, okay. Yan. Then mo ko pwede i-sundan, no? To know more about what I do. Gusto ko lang din i-share sa iyo, Jerome, no? For a long time, naging addict ako. Hindi na ako nagugulat kasi mga ganyan. Lahat naman tayo naging addict, no? Ang akin nga lang, pera. Ano ang pina-addikan mo? Same, no? Kaya nga yung Facebook group namin, Facebook group, puntahan mo, mukha ng pera. Pwede rin mukhang pera. Ayun, no? Mas madaling tandaan, mukha, pera. Pero lagyan mo ng nang. Diba? Perfect. Isa rin na gusto ko rin i-share sa'yo, no? Nagkaroon din ako ng AIDS, Nako. Alam ko na yata yan. Alam mo na sige mo. Ito yung acquired insanity due to seminars. Yan. Shout out nga pala kay Coach Ross from A-Quest. Correct. Pwede mo rin palitan yun Acquired intelligence. Diba? Intelligence. Due to seminars. Yun, So kasi naging seminarista ako, attend ako ng kung ano-anong mga seminars na feeling ko makakadagdag ng aking kaalaman. Kala ko seminarista ng ganun Pwede rin. Pwede rin. So yan ang mga ginagawa ko, Jerome. Okay. Pero siguro matanong kita, Jerome, bakit ba ako yung na-invite mo rito sa iyong podcast? Yeah, magandang tanong yan. I love the question simply because maraming bagay na dapat pag-usapan tungkol sa insurance. At hindi lang yan, sige, pasok na. Yun, Ayan na. Oo. Ayan na. Mad fries, yan. Nice. Yan, hindi naman siya baliw, no? Galit lang siya. Okay, so yan, mad fries. Okay, so, batiin naman natin ang ating... Unang-una, gusto kong pasalamatan yung sponsor natin, no? Mad Cafe. Yan. Dito yan sa Congressional. Di ba? Mukhang masarap yung pagkain. At sabi ni Jerome, masarap kasi tambay pala to dito. Oo nga Ako nga lang ang tambay na hindi ko alam yung address na tinatambayan ko kanina. Di ba? Kanina lang tinatanong mo ko saan to. Diba? Correct. Hindi ko masabi kung saang lugar. Pero sabi ko, alam ko puntahan. Mabalik tayo, no? We wanted to talk about insurance. And the reason why you are here today is because we all know na si Coach Elmer ay expert sa stocks. Yun, di ba? Ang daming nagugulumihan. Ang lalim nun, di ba? Nagugulumihan sila kasi ano ba daw yung VUL at saka stocks. Perfect. Diba? So pag-uusapan natin yan today. Excited na ako dyan. Jerome, no? Siguro, isa-shoutout ko rin bago ako kumuha ng... Kukuha na siya Kukuha na ako, naalala ko, pero isa-shoutout, baka magalit. Gusto kong i-shoutout natin yung ating coach dyan sa PFA, Yaman Coaches, si Sir Efren Cruz. Yan. Hi, Sir Efren Cruz. Now, if you want to become part of the Yaman Coaches and learn more about investments, securities, and CDRW. Perfect. So, lapitan nyo lang naman si Coach Efren and masusuot nyo rin yung
gintong t-shirt namin na ganito. PFA. Yan, PFA. Yaman, coach. Yaman ko. Sige, simulan na natin. Anong ano natin? Parang Ito na, Jerome. Saktong-sakto. Kumakain na ako. Ito na yung unang-una kong tanong. No? Mm. Kasi alam ko, life insurance, magaling ka dyan. No? At the same time, ang normal na question na lagi kong naririnig dyan, ano ba ang pinagkaiba ng VUL sa isang stock market investment or sa pagtitrade ng stocks? Oh, sige, yan. Maganda. Alam mo, I like kung maganda yung flow natin. Sorry to interrupt. No, Sir, yan. this one is iced coffee latte, Mhm. then iced Oreo espresso, Wow. Diba? together with coffee gel. Yan, no? Perfect. Perfect. Thank you. Ito ba naman Yan, talaga ito si yan. Mad Cafe, oh? At cafe. Mad Cafe lang tayo dito, oh. Mababaliw ka. Maiinit ang ulo mo. Mad ka. So, Correct. sarap. Diba? So, yan. Okay, so mabalik tayo. I like that you're talking about VUL. Let's first talk about VUL. At ang gusto kong pag-usapan lagi, please guys, pag nakita niyo yung VUL, huwag niyo nang i-shortcut. 3 letra na lang eh. Huwag niyo nang tawagin VUL. Paano pakinggan pag VUL po yung sinasabi, di ba? It sounds different and it sounds... Actually, merong bull na stocks eh. Baka yung pamaisip nila yung bull na stocks. Yung bull ka, no? VUL. Nasa mining ka, baka akala nila. Yun na nga. Risky yan na. Risky business. But here's the thing. When we talk about insurance and the investment component of insurance, Alright. yeah, we talk about long-term goals, long-term plans. Diba? Ang problema kasi is they equate it with trading. And that's why I invited you personally because I want to talk about stocks, not trading. And I Okay. want to talk about VUL as a tool for you to meet your goals and objectives. Hindi siya talaga pang trade. Kasi baka mamaya naguguluhan yung mga tao eh. Kasi kung mag-usap yung iba nating mga kaibigan at kasama sa hanap buhay, parang trading. Ano mo yun? So, I want to make people understand, at least in a broad spectrum, no, na trading, VUL are 2 different items. Yan. Okay. Perfect. So, Jerome, ito yung follow-up question ko dyan. No? So, kinlarify mo naman na magkaiba talaga, di ba? Kinlarify mo. So, ano ang common misconception sa VUL na naiisip nila, stock market din yan? Yan. Ano yung common misconception? Ito kasi yung maganda dyan eh. Pag pumupunta tayo doon, ang term kasi natin pag pumili ng fund sa VUL, Correct. by the way, kliyente ang pipili ng fund, ha? Perfect. Okay, so pag pumili ang kliyente at na-discuss na ito ng agent, ang sinasabi niya, equities. Yung pera mo ilalagay sa stocks. Sa stocks, yeah. Yun, di ba? Without clearly defining na this is a fund. Parang Correct. kumbaga sa stocks portfolio, Perfect. di ba? Isang set siya ng mga stocks na ilalagyan mo. Here, fund to na may magmamanage. Wala kang direct access doon sa Correct. kukunin yung fund, binibigay mo lang yung trust mo. Kaya nga may isa pang kontrata doon sa VUL Yeah. which is a trust contract, wherein you are ceding your power and rights over your money to a certain fund manager na siya na yung magmamanage ng pera mo. So Correct. technically, ang ginagawa mo lang, ipumili ka ng Ng funds. funds. Pagpili mo ng funds, Fund bibigyan mo manager ng fund manager na. Bahala na si fund manager kung paano diskarte niya. Correct. So, yun yung isang bagay na nagkakaroon tayo ng problema. Kasi lahat ng tao, all they think about is pagpasok nila, nag-stock market ako. Hindi ka po nag-stock market, pumili ka ng fund na nasa stocks. Correct. Kaya sa akin nga, Jerome, perfect yun para dun sa mga tao na wala ng time aralin pa. A lot of people will jump in sa stock market. Akala nila, hindi na kailangan itong aralin, hindi kailangan bigyan ng time, hindi kailangan i-monitor. Okay. Diba? So, para sa akin, kung meron ka ng fund manager, si fund manager na ang nagmamanage. So, siya na ang nag-iisip, nagpaplano kung anong stocks Gusto ko yan, no? yung bibilin. I just wanna expound a little bit more on that. When we talk about fund managers, alam mo, technically, isa lang ang trabaho nila. And they have to make sure na somehow your objective is met and somehow you have the hope. Kaya ako gumagano na, hope lang ha, na tutubo yung pera mo. Pero hindi ibig sabihin nun na pag hindi tumubo yung pera mo, hindi magaling yung fund manager. Correct. Remember, this is funds.
Diba? And there is this volatility na pinag-uusapan natin. When you say volatility, yung chance ang taas-baba. Yes, correct. Since this is highly volatile, pag na-maintain nila yung growth ng pera mo ng sakto lang, technically parang wala kayong tinubo. Parang tinabi lang nila yung pera. Pero they did their job, right? Ginawa naman nila yung trabaho nila. Pero galit pa rin ang mga tao. Kasi bakit hindi tumubo yung pera ko? Technically, nagawa nila yung trabaho nila kasi na-prevent nila from you gaining so much loss. Yes, perfect. Diba? So yun yung gusto kong i-point out. When you get a fund manager, the fund manager's duty is to manage your money, not to make your money triple or quadruple. Correct. Diba? Isa pwede mo dyan tingnan, Jerome, no? Itong mga fund manager, may benchmark kasi yan, no? May benchmark yan na, kumbaga sa guidance nila yan, no? How are they performing, no? And for example, equity ng napili na funds, no? Like stock market, no? Iba-iba yan, di ba? May mga high yield dividend, may growth fund. Lahat yan nasa stock market, no? So, para mag-gauge din ng fund manager yung performance niya, kailangan may benchmark yan. Which is sa atin, ang ginagamit natin benchmark is the PSE index, di ba? Ano ba performance ng index? Kung titignan mo last year, negative 2% yan. Actually, kung tignan mo for the last 10 years, no? Mababa talaga yung performance. Oo. So, kung i-expect mo yung fund manager mo, mag-quadruple, mag-triple yung pera mo, paano mangyayari? Yung mismong benchmark niya for the last 10 years, mababa, negative na. Last year, negative 2. Alam naman na natin, pandemic, umabot yan ng mga negative 40 or more pa yung market. No? Siyempre, yung performance nila, nakabase sa benchmark. Kasi doon nila nilalagay yung kanilang investment. So, pag yung benchmark, nag-underperform, then pwede mong sabihin, mahina yung fund manager. Pero kailangan may benchmark. Kung negative 2 yung benchmark, yung fund mo, positive 2, hindi yung nag-underperform. Mababa yung 2% maybe, pero yung benchmark niya negative 2 eh. Oo eh. Kung yun yung hindi nila maintindihan na sometimes nagkakaroon tayo ng issue. Ang fund manager, as again, minanage lang niya yung pera. Correct. May baksak yung stock market. Agree. So, ibig sabihin nun, kahit saan niya pa ilagay yung fund sa pag-compute niya, yung totality is baksak. Magaling na yung fund manager kung na-maintain niya at zero. Correct. That is why meron tayong tinatawag na when you go to your VUL or your agents niyo and they do a review, ask for the tracking error margin. Perfect. Yun. So, lahat ng funds, meron ganyan na report na pinapublish. No? Oo, hindi naman tinatago ng ating mga insurance companies. Pinapublish yan. Actually, yung sa atin niya, alam ko may market review pa yan. Oo. Market observer yung sa atin mismo. Wow. I-release na yan, how the market perform, how the funds perform din. Para makita mo, hindi tinutulugan ng fund manager yung ating investment. Pera, no? Talagang ginagawa nila ng paraan na kumita yan. So, siguro sa atin din, you also have to be responsible around it, no? Yes, Kasi may mga funds naman na pagpipilian eh. May mga funds na pagpipilian. Isa sa mga practice ko kasi, Jerome, no, is i-mix yung bonds at saka yung equity. Kasi sometimes, di ba, nung pumagsak yung equity market, di ba, yung bonds naman ang namayagpag, di ba? For some reason, bonds will just perform 2-3%. Malaki na yung 4% eh. Correct. Pero nung pandemic, umabot yan ng almost 8-9% ang performance ng bonds. So somehow, you also have to equip yourself na pag-aralan din yung mga funds, lalong-lalo na kung ikaw ay financial advisor. Correct, yes. Para you can help your client na ma-manage din yung funds niya na nilalagay. No? Kasi a lot of people, hindi, equity, malakas yan, malakas ang kitaan dyan. Kung malakas yung equity, kung mababa yung equity, malaki rin ng bagsak niya. Di ba? Oo So naman. you really have to Balance it out. Talk to your client. Kasi syempre meron sariling risk appetite yung kliyente mo. Hindi pwedeng aggressive ka, tapos yung kliyente mo, conservative, susundin mo yung... Oo nga. I love that we're discussing this. And now, they can get to see talaga na as a agent or as a financial planner, you have to learn how to balance things out with the request or the requirements of the client. Now, also, you see na when we talk about stocks, we only talk about stocks. Wala na tayong pinag-uusapan pa. Correct. Stock trading is stock trading. Yeah. Dito sa VUL, you have an option to mix stocks with bonds. Perfect. You call that fund allocation. Fund allocation. Yes. Perfect. And you also have the capacity to make sure na yung certain percentages mo
ng paglalagay. Actually, yan yung pinaka-importanting dapat matutunan ng bawat financial planner is to explain it to the client na ito po yung goal nyo. Yes. And according to your goal and your personality, according to your risk profile, no, hindi siya magmamatch. So, alin po bang gusto nyong unahin natin? Yung goal nyo o yung risk profile? So that when we do the plan, when we do the program for your variable unit link, na mamatch siya. And you also have to explain to the client na kahit pa sobrang ganda ng market ngayon, di ba? There are times na katulad nung panahon nila Gloria at ni Noy Noy. Abay, pag bumili ka ng stocks, Correct. boom, di ba? So, even though na ganun kaganda, it does not give you the assurance in the future. Hindi tayo manghuhula. Ang fund manager po, mga kababayan, ay hindi manghuhula. Diba? Mangkukulam pwede pa. Hindi pala. Mali. So, hindi po tayo manghuhula, hindi rin tayo mangkukulam. What we want to tell you is, this is based on math. Diyan magaling Sir Elmer. Explain mo nga, Sir Elmer, bakit yung stocks ay kailangan magaling kang ng probability? Well, actually, to understand yung stock market, meron namang mga tools, no, para magamit yan. Kanina napag-uusapan natin about technical analysis ng support and resistance. Ayan, pag naintindihan mo yung core ng support and resistance, somehow, alam mo na kung paano tumatakbo ang merkado, di ba? Second one will be yung fundamental analysis. Ito naman, yung pag-aaral ng financial statement ng kumpanya. Ano ba dapat ang fair value ng kumpanya nito? And with this, matutulungan ka para atakihin ngayon or i-approach yung pag-invest mo diretso sa stocks. Kung wala itong mga knowledge na ito, blindly ka pumapasok sa market, pwede kang makachamba, di ba? Chambero. Nakarinig ka ng chismis, di ba? Alam mo naman sa stock market, mga marites. Explain mo nga, bakit tinatawag mong marites yung mga tituladong mga taong to? Ganito, no? Most of the time, kung meron kang, ang tawag dito, professionally, inside information. Wow! Pero pag professional, inside, pagka dyan lang sa labas, marites. Correct. Hindi ba? So pag naunahan mo itong mga information na ito, na nakasagap ka ng ganito, merong chance, at the same time, this is still chance, no? Hindi to 100% guaranteed. Correct. Yan ba? Narinig mo ito, binili mo ito. Bakit yung mga marites natin 100% guaranteed? Parang talo na. Yung meron nga akong kakilala na kapitbahay, iniisip mo pa lang, alam niya na. Grabe mo. Magaling yan. Magaling yan. Dapat magawin natin trader yan. Dapat trader yan kasi nauuna eh. Ito lang, sample lang, Jerome. No? Kung familiar ka sa Cemex, isa tong semento. Diba? Napabalita na gustong bilhin ito ng DMCI, ng Consumji. Consumji. Ano yung parang tinago nila sa word na consortium. Yeah. So, balak ito bilhin ng DMCI. Kung naunahan mo yung chismis na yun, no? Ang kinita nitong stocks na ito, nasa doble na ang kitaan nito, no? In a span of ilang days lang. Pero ngayon kung bibili, hindi na natin alam. Diba? Hindi natin alam kung tataas pa ba yan o bababa na. Pero kung nauna ka, ito yung sinasabi ko sa'yo kung wala kang fundamental, wala kang technical analysis na ginawa, tapos nakachamba ka, pwede ka talagang kumita. Ang problema lang, pwede ka rin malugi agad kung palpa ka. Diba? Ba yung example lang nito? Ewan ko kung may relate mo. And I want you to comment on this then, Coach. No? Naalala mo si dito, doon. Correct. Diba? Dito, doon, sa makabilang bahagi ng buhay. Nung tinawag si dito for initial IPO, abay, magkano yun? Ang lakas niyan. Ang natatandaan ko, maybe from 3 pesos, dire-diretso yan to 12. Yes, correct. 12 pesos. And it's because they mentioned na it would be the third party provider, di ba? Yung pangatlong powerhouse daw ng natin. Third telco. Not knowing na ilalim pala siya ni wag na natin pag-usapan. Nasa ilalim pala siya. So, nung nilagay siya doon, 12 pesos. Pero ngayon, magkano si dito? Kaya nga sabi ko, dito, doon, ang presyo. Dito, naging doon, naging 150. Actually, marami pa rin ako nakakausap ng mga traders na naipit sa dito, no?
Actually, last time niya, parang sabi niya, yung pera niya sa dito, from 500,000, naging 1 million. Talaga naman, kaya-kaya naman. Oo naman. Kaya lang, ang problema ngayon, negative 200 na. Yun. Diba nawala na yung kalahating milyon na kinita? Oo. Yung Naging- 500, naging negative pa, two. diba? Nabawasan pa ng 200. So, Yeah. ngayon, ang usapan, ang tanungan yun paano na? No? No. Saan nga Marites dyan, di ba? Paano yan? Marites ka lang bumili. Ngayon, hindi mo na alam gagawin. Wala kang mahanap ng Marites. Patay na. Di ba? Kung meron kang technical analysis, meron kang fundamental analysis. Yan na, ito na. Dito ngayon masiseparate si VUL. Perfect. Sinabi mo kanina na may, ano yan? Sabi mo? Technical? Technical analysis, fundamental analysis. Isa lang sasabihin ko, wala namang ganyan sa VUL. Di ba? Si fund manager nang bahala niya. Correct. So, kung naghahanap ka ng trading ng VUL, may malabong mangyari yan. Saan mo iti-technical analysis yung funds na pinag-uusapan natin? Ito pang nakita kong challenge mo. Pag iti-trade mo VUL, meron yung withdrawal charge. Oo, saan ito factor? Paano yun, di ba? Oo. Paano yan? Pag nag-withdraw ka doon, may charge ka, di ba? Oo. Ang laki ng mata-charge sa'yo. But sana kung kumita ka na. Iyan. Iba, as in, ang layo. Oo, totally, no? Totally. Ang gusto ko lang din makita ng mga tao is that, oo, iba. Pero there is certain portion na dapat nila maintindihan na may gamit ito, may Correct. gamit ito. Baka naman kasi sabihin nila, iba pala yan, hindi. Doon na lang ako sa stock market. So, coach, iba, paano natin masasabi na kailangan ito, kailangan yan? Ayan. Actually, ako magtatanong sa'yo. No. Ito ang tanong ko ngayon sa'yo. Diba? So, differentiate natin. Nakita natin yung mga common misconception ng VUL. Thinking na isa yung stock market investment. So, maybe ang question mo ngayon sa'yo, saan gagamitin ang VUL? Diba? Or maybe, saan mo rin gagamitin yung stock market? Wow. Okay. Alam mo, to answer that question, napaka-specific lang yan. Correct. Alam mo, napakadaling sagutin ang tanong na yan. Pag meron kang problema na may pinaplano ka sa buhay mo, ang tanong lang, gaano ba katagal? Perfect. Diba? Kung gaano katagal yon, doon mo magagamit as tools for investing or tools to make your money go. Now, if you're telling me na kailangan ko na itong pera na to in 4 to 5 years, Okay. then I suggest don't go with the VUL. Tama. Diba? Kasi 4 to 5 years is so short of time. One, even if it's a single pay VUL, Correct. masyadong maiksi yun to give room for the money to percolate and go. Correct. Parang mo siyang binigyan ng 5 minutes para kumita. Diba? Correct. Diba? Ang galing mo naman nun, diba? Talo mo pa si Grant Cardone. Diba? Sa mga hindi nakakilala kay Grant Cardone, hanapin nyo yung mga ano yan, ang dami yan sa Facebook para makilala nyo sino si Grant Cardone. Diba? Galing mo naman. Diba? Pero, if you are looking, like for example, education fund, retirement fund, diba? Perfect. If you're looking for something that will augment your needs in the long run, Yes. abay, VUL ang tamang solution dyan. Correct. This will give you longevity, at least, and then coupled with the right fund manager and the right financial planner who's really Yes. motive niya is to assist you in making sure na maganda yung funds mo at Yes. naka-akmado sa gusto mo. Correct. Then most probably you'll get your objectives. Right? So again, horizon. Perfect. Diba? Meron tinatawag nun dati na hope analysis. So sa isang tao, meron ka dapat horizon, diba? Ano yung objective mo? Ano yung pera, diba? Yeah. Capacity mo. Capacity mo in terms of investment. diba? And diba? Ano yung expectations mo? Correct. Now, when you have this hope analysis on board, on every financial planner, you get to understand na, Galing. ay, hindi pala to. And ito yung gusto kong message out sa financial planner. When they say na 5 years, 4 years, or even 7 years, sabi na 7 years, kailangan ko na itong pera na to. And you see it, di ba? Huwag nyo nang ipilit si VUL. Tama naman, di ba? I am a financial planner by nature. And as a financial planner, hindi ko trabahong pilitin ka. Kasi hindi mo nakita yung gusto mong objective dito.
ibigay mo doon sa mga taong talagang, kunyari, stocks ang gusto niya, ibigay sa'yo. Di ba? Kasi, in the end of the day, ang labanan dyan is the service that you have provided. Perfect. Pag mali yung service na pinrovide mo, di ba, babalikan ka ba? May repeat customer ka. Correct. Hmm. Hindi ka tatagal sa negosyo na ito kung gano'n ang magiging mentality advice mo. Lagi mong gustong bullheading na charging na hindi tayo mananalo dyan. Because you have to remember na objective mo is to make that person feel na yung plan niya, yung program niya is adequate para sa kanya. Correct. So, kung hindi mo mapapagawa yon or hindi mangyayari yon, then alam niya na kagad na hindi best interest niya yun. Yan. And most of the time, lugi pa si client. Diba? Lugi pa siya. Kasi ang baba na lang no. Kaya lugi pa. So, hindi na set yung expectation, diba? Hindi na set yung expectation. So, siguro idadagdag ko dyan, Jerome, ang isa sa mga gusto ko sa VUL, it's an investment program. Compare mo sa stock market, Stock market, meron ka sabihin 100K, trade mo and everything, na doble mo 200K. Tapos, diba? Ganun, diba? Etong VUL, programa diba? On a regular basis for the next 10 years. Ito yung ilalagay mo. Ito yung expectation natin by maybe plus 10 years mo pa, 20 years, diba? Kung retirement mo to, maybe plus 25 years pa. Tapos ito yung ina-expect mo. So, programa siya. Hindi siya yung one-time, big-time na diba, naglagay ka. Tapos, all goods ka na for retirement. Hindi diba? Walang ganun So, ito, programa. Even yung discipline mo sa pag-save, pagtatabi, pag-review ng iyong investment, nasama na Nasama na dito sa VUL. So, programa ito, hindi ito lang yung bili ka ng Bitcoin. Tapos Pwede 3 million na Bitcoin, pwede mag-retire. Hindi di ba? Hindi ganoon So, ito programa, regular. Una, na-build mo yung habit of setting aside something for your future. Napaka-importante kung wala kang disiplina niyan. Bro, wag ka mag-BUL. Hindi ka pwede dito kung wala kang disiplina na ganito. Pangalawa, you get to review yung performance ng market. Kasi ang VUL meron yung forecast So somehow, nakikita mo, paano nagpe-perform yung funds mo dun sa actual market performance. May comparison ka. So, programa. Hindi ito yung one-time investment. I love that, no? I gusto ko yung sinasabi mong programa. And I wanna point out din na although magkahiwalay na magkaiba sila, but if you really want to do heavy investing on certain items, like stock market, like Bitcoin, like crypto, although sa akin kasi there are things na you have to consider when you do crypto talaga na importanteng dapat maintindihan nyo. Correct. And we will have a topic regarding that soon. Ito muna ang kailangan nyo intindihan. Now, what is your narrative? Lagi sinasabi yan nung mga taong nag-i-invest. First. The second thing that you have to understand is, di ba, pagka nagkaroon ka ng narrative at nagkaroon ka ng story ng buhay mo kung para saan ito, di ba? Now, you have to consider, ano ba yung risk appetite? Kung yung risk profile naman ni di ba, sobrang agresibo, tapos hindi naman niya naintindihan kung saan siya nagiging agresibo, di ba? Malaking problema yon. However, you still have to understand na agresibo siya, di ba? Kasi baka mamaya offera natin ng magandang combination, diba? Na kung saan stocks and bonds, kunyari sa VUL. Perfect. Hindi pa rin siya global happy. Pa tayo, may global market pa tayo. Global market tayo. Mas mataas ang very more aggressive investors. Pero yun nga, kahit ibigay mo yung healthy combination na sasabi natin, kung talagang gusto niya agresibo, tapos gusto niya mabilis, wala tayong choice. Kung hindi, ibigay talaga yung actual stocks. Yeah. Diba? Agree. So, yun. So, ikaw naman, aside from the narrative, ano tingin mong point of view yung maganda dyan? Sa akin, kailangan, una-una talaga naiintindihan Number one yan naiintindihan. Pero ang nakikita ko sa VUL, you can never go wrong You can never go wrong. Hindi mo alam ano papasukin mo. Magdidirect ka ba sa stocks? Magpo-forex ka ba? Magbi-bitcoin ka ba? No, hindi mo alam kung saan ka dyan pupunta. Yung VUL, diba, Bitcoin ka, pwede ka malugi. Nag-stocks ka, pwede ka malugi. Nag-forex ka, lalo na, ubus ka kaagad. Diba? May VUL na offer. Kinake mo yung VUL.
Basta committed ka, programa kasi yan eh. Basta committed ka sa programa na yan, hindi ka malulugi sa BUL. Ang gandang point niya, no? And I want to further discuss that on the part na sinasabi ng mga tao. Kasi maraming nagsasabi sa YouTube na lugi ako, talo ko eh. Again, what was the horizon na pinag-usapan ninyo? Programa kasi ito. Hindi mo tinapos, di ba? 10-year program, in-explain Naka 2 years ka pa lang, naka 2 years ka pa lang, Nagwawala na dahil nalugi na daw. Yeah. So, ang usapan natin is 10 years tatapusin, and this program is for your retirement, which is up to 65. Correct. So, kung ang programa is the longevity of time up to 65, hindi ka pa namarating dun. Correct. Kahit nga tapos ka na sa 10 years mo, hindi pa naman ngayon eh. Diba? Oo. Ang programa natin, pang-retirement mo, kailan pa to? Another 20 years pa? Yes. Diba? Oo. So, ba't ka kinakabahan ngayon na mababa yung investment or yung account value mo? Diba? Hindi naman yan eh. Sa akin nga, pag gumawa ko niyan, strategic eh. Diba? Bakit tayo hinto tapos na yung 10 years mo? Oo. Ano na ba? Enough na ba yan? Hindi pa eh, diba? Never. So, review ulit. Oh. Baka kailangan pa eh, and everything. Ang gusto ko lang kasi sa VUL, kaya sinasabi ko, hindi ka dito malulugi. If you commit to this, no, the insurance portion will always cover you eh. Will always cover you. Ang investment kasi, ang kailangan mo talaga sa investment, time horizon eh. Di ba? Siyempre, bigyan mo na 30 years ang investment, kikita ka eh, di ba? Kikita ka. Ang problema mo lang, yung 30 years na yun, sigurado ka ba? Lahat tayo matutulog, di ba? Mamaya, hindi na tayo sure kung magigising tayo. Paano kung nasama ka doon sa hindi nagising? Yan. Diba? No? Kikitain mo in the next 30 years, sa VUL, pwedeng dalhin sa'yo bukas. Pag may nangyari. Napitik ka ni Thanos, no? Diba? Part ka nung half, di ba? Oo, di ba? Part ka nung Naging half. abo ka bigla, di ba? Correct. What we're referring to is the added benefit that nobody is seeing. Kasi nga, they were thinking when they entered VUL is that they were just thinking of the investment component. And sure that the investment component is lower than the usual investment component of a stock market, which is direct talaga. But you have to understand the benefit of which na hindi nakikita ng ibang tao, which is the insurance component. Tama si Coach Elmer. Diba? What if tomorrow never comes for you? Diba? If tomorrow never comes for you, what have you set aside for the family in front? Diba? And if, for example, by some stroke of luck, diba, which is most probably you'll be lucky kung given the current conditions natin, diba, marami ng gamot, and you reach the age of 90, 95. Diba? Without you touching your VUL program, kahit lugi siya ngayon, you will get to see na, ay, kumita. Kasi, people talk about VUL as if parang bumili ka ng bahay. Correct. Gusto mo buo na yung programa mo in 25 years, 20 to 25 years. Remember, VUL program is a specific long-term goal that you have. Correct. One of those is retirement. Diba? Yes. Kung retirement, bakit? After 10 years, nag-retire ka na? Wow, yaman mo. Correct. Yun. So, if you're going to look at that way, which is sinasabi nga ni Coach Coach Elmer, Si Efren sa PFA. kayo pala, no? Patas pareho kayong E eh. Kaya naguguluhan ako eh. So, sinasabi niya, yun nga. And, alam mo, shout out to those people na they had this podcast in advance. May mga tao nag-podcast na before na already expressed na, oo nga, depende talaga sa hope analysis nila. Correct. Kung ano yung inuuna nila. Like Marvin Germo. Correct. Oo. He has openly advised the people na if you're not yet ready for stock trading or any type of trading, try it out first with VUL. At least, sabi niya, meron kang nakatabi. At the same time, you're starting to build up your portfolio of trading. Perfect. Diba? Which is, magandang idea din yun. And even si Sir, kaya pala nabanggit ko yung Sir Efren, is because he is also a good example of telling people na depende sa goal, depende sa need, depende sa storya, yung pagkuha mo ng variable unit link program. So yun yung mga dapat makita ng mga tao kasi lagi nilang kinakahon pag investment daw, investment into. Remember, VUL is never intended to be an investment. It was intended for you to be covered
at a certain portion of your life, at least magkakaroon tayo ng what you call that, inflation. At least nabawi mo ng konti yung mga bagay na dapat sana kinain na ng inflation. Kasi yung 100 pesos mo ba noong 1950s, kung umabot ka ng 1950s, tinatanong ko lang naman, baka naman sabihin mo, hindi. Correct. Di ba umabot? Hindi daw siya umabot ng 1950s. Tanungin nyo na lang ako sa comments down below kung talagang umabot siya ng 1950s. Sasagutin ko doon mismo. Okay. Yung 100, nung time na yon, di ba, malaki yung power. Correct. I still remember when I was still young, mga 2 years ago. Yun. So, when I buy Jollibee Chicken Joy Meal, ang Jollibee Chicken Joy Meal nung panahon ko was, malalaman na nila edad ko, 79 pesos. Alam mo laman ng Jollibee Meal nun? May isa kang chicken, meron kang rice, may fries ka. May fries na yun? Oo, may fries na yun. Oh, nice. Tapos meron kang pineapple juice. Oh, pineapple juice pa yun? Oo, ito yung pinakamagandang parte, di ba? Ask me what's the good part. And what's the good part? May sundae ka. May sundae pa yun? 75 pesos lang? 79 pesos. 79 pesos lang? Oo, di ba? Ang saya-saya. Ngayon, tanungin mo ako, pag bumili ako ng Chicken Joy Meal. Magkano na ngayon yan? Chicken Joy Meal lang? Chicken Joy Meal lang. O, di ba? Dalawa. 109 or 119. Yung 109? Di Chicken Joy na normal. Yung 119? Di ba? Meron ka daw regular na Coke. May Coke lang. Okay. Di ba? 1 piece chicken, kanin, at saka regular Coke. Ewan ko kung nagbaba. Alam ko meron doon silang baba ng presyo ngayon mga 99 lang daw. Pero I think it's 109. Kasi may VAT Correct. Di ba? May VAT pa. So, you see the buying power. And when you see the buying power, you see na kung hindi ka magkakaroon ng program na kung saan mag-iipon siya in the future, at least kumikita in the future, paano kung ang binigay lang sa'yo, di ba? 1 million lang. Pagdating 20 years from now, bibili ng 1 million? Baka yung 1 million mo, isang latte na lang sa Mad Cafe. Correct. That is what you have to understand. It was never intended for you to earn money, di ba? And in fact, the insurance code specifically tells you this is for you to be replaced, di ba? Money that needs to be replaced in your pocket, di ba? It was never intended for you for money to flow out of your pocket. Ibig sabihin, hindi niya yung intention na yumaman ka. Kung yumaman ka because of factors unforeseen, like for example, the market biglang wag naman, di ba? Merong, di ba, gusto ngayon lumilipad na aeroplano, talaga naman lumilipad to the moon, di ba? Lumilipad na kotse, di ba? Biglang na-overtake natin yung, di ba yung ngayon, gumagawa na sila ng kotse na naka-hover, paano kung mauna tayo doon, di ba? Correct. Then, tayo yung yumaman na bansa, di ba? Sole distributor kunyari, then good for us. Kung may mga ganung magic at tayong kumita, then good for us. Pero if it's the normal flow of market, they have already anticipated that. Kaya nga may math dyan Di ba? May probability. Which is, sana hindi po ako, hindi ako tinamad ng math, nung, hindi ka naman tinatamad sa math hanggang ngayon. Hindi ako tinamad, pero medyo mahaba explanation ko dito natin yung... Pero kung hindi ka tinamad sa math, maintindihan mong ibig namin sinasabi law of probability here. Correct. That probably in 100 years, yung pera na inipon mo ngayon is the same money you have there before. Jerome, idadagdag ko lang. Ang BUL kasi most of the time, akala nila, hindi ako para sa BUL, no? Most of the time, may mga ganyan. Pero ang totoo, ang BUL is for everyone, no? Isa sa mga gusto kong mangyari, lahat ng tao may VUL Kasi pwede yung stocks, not for everyone. Kasi kailangan may time ka, aralin. May time ka mag-monitor. So kung sa stocks ka, doktor ka, nag-o-opera ka, hindi pwede, di ba? Mami, bumagsak yung market, nag-o-opera ka. Nagalit ka. Patay, di ba? Hindi pwede. Pwede. Nagalit ka, ganun mo Bakit ganun? Napasok mo yung scalpel. So may mga pagkakataon na yung stock market hindi para sila. Lalo na sa mga high risk na Bitcoin, Forex, di ba? Pero yung VUL, masasabi ko talaga, it's for everyone. Sabi ko kanina, you can never go wrong sa VUL. So, sa stocks,
pwede ka pa dyan magkamali, magkapalpak-palpak ka pa. Sa mga high-risk speculative investment, pwede ka pa magkamali dyan. Pero sa VUL, you can never go wrong. Kung wala ka pang VUL, think about it. Maghanap ka ng kailangan mong kausapin para maintindihan bakit ito kailangan. Alam mo, gusto ko yung topic mo, no? It's not because we are financial planners, that's why we're plugging it out na importante si VUL. And maybe it's not something that you see value in. But what we're referring to is if you're gonna pit it against high-risk investment, this is some sort of investment, for you to further understand that this is insurance with investment or some sort of investment that will give you at least a peace of mind na hindi na ibibigay ng isang normal investment. Remember, an investment, the bigger the risk, the bigger the return. Are you prepared to take a very big risk in your life? Eh kung hindi pa, then start something with merong risk pero yung return medyo mas malaki din mo na. Ang pinakamaganda kasi dito is when we talk about investment, let's talk about VUL as a tool for indirect investment. Perfect. Diba? Kasi ang dami nagsasabi, direct or indirect. Diba? Correct. Diba? And when we talk about direct investment, stocks goes to that. Direct yan. Correct. Kasi when we do stock investment, wala namang tuturo sa'yo. Correct. They can only teach you with yung sabi mo kanina? Fundamental and technical analysis. But they will not teach you kung saan mo ilalagay. Correct. Ask me why. Why? Kasi kapag tinuro nila sa'yo yan, di sila na lang sanang nag-trade, sila na lang ang kumita. Correct. Diba? Of course, that is left for you to do. Ang ituturo lang nila sa'yo is fundamentals. Paano pag-aralan, analysis. Paano magmarites, Correct. diba? Speculative analysis. Correct. Paano magbasa ng kandila. O, alamin nyo, tuturo niya. So, pag may session siya, pumunta kayo doon. Kasi sasabihin niya sa inyo kung paano magbasa ng kandila. Tama ba ako? Kandila. Tama. Candlesticks. Candlesticks, diba? So, yan, bahala kayo. Ako, nung natutunan ko yan, sabi ko, ay, yun lang pala ibig sabihin nun. Correct. So, when they teach you that, they only teach you the basic. Pero it's up for you to really know the nitty-gritty, understand each investment, diba? That's direct investment. Tama siya, no, na you have to have time, diba? You have to have energy, and you have to have yung longevity. Correct. Yung nakakain ka ng 1 kilo ng pasensya biscuits. Yes. Correct. Patience is a virtue when dealing with stocks. Agree. Eh, paano kung wala ka lahat nun? Diba? Paano kung ang pangalan mo, Elon Musk? Okay. Diba? Elon Musk, although he studies, diba? He has people who does the finances. Yes. Or paano kung ikaw si Henry C. nung nabubuhay pa siya. Diba? You will not have the time for you to study yung kung ano yung taas baba. You will have people doing that for you. Correct. Now, I've seen people and families na kung saan yung mister, pagka-retire, bumili ng magandang mamahaling computer, Okay. tapos naglabas ng pera dun sa retirement fund niya. Tapos bumarada sa stock market. Okay lang yun kung wala siya ibang ginagawa sa buhay niya. Pero manood ka ng mga taong ganun and you will understand and you will see them na wala na silang ginawa kundi tumutok sa laptop. Actually, Jerome, hindi okay yun eh. Kasi I met someone, no? Retired siya 60, may 5 million siya, nilagay niya sa stock market. Ngayon, nasa Facebook, sabi niya, tulungan niyo ako yung 5 million ko for retirement. 3 million na lang. 2 million, wala na. Diba? Ano gagawin ko? Diba? Wala na pumapasok na pera yun, ha? So, siya nang bahala doon for... Hindi ko alam hanggang kailan siya mabubuhay. Yung 5 million niya, para sa hanggang ilang taon yun na retirement. Pero 5M, 3 million na lang, 2 million, loss na yun. Kahit sabihin mong paper loss, yung pag tinignan mo yung stock position niya, hindi na makakabawi eh. So, di ba? So, bago ka mag-jump dito, pumasok siya sa dito. Kasi dito siya nandito eh. Baka dito niya pumasok. Bago mo ilagay yung retirement fund mo, pinaghirapan mo yun. Hindi naman yun binigay lang sa'yo. Deserve mo yun. No? Bago mo siya ilagay dito, kailangan napag-aralan mo ito, nagkaroon ka ng risk management, pinaka-importante, di ba? Kasi isipin mo, wala ka na matatanggap buwan-buwan na pera. Yun na yung
kukurutan mo eh. Imbis dati nga Jollibee ka, ngayon baka Jolly Jeep na lang. Ay, naku. Mahal ng Jolly Jeep, hoy. Mas mahal na rin ba? Oo, mahal ng Jolly Jeep yun. 40 ang isang ulam. 20 ang isang kanin. 60 na. 60 na. O di tubig ka na lang kung gusto mo Wala makatipid. ng soft drinks, Wala oo. nang soft drinks at wala na banana cue. Banana cue. Oo, kung gusto mong kumain ng masarap-sarap ng Correct. ganun pa rin. Lalabas 100 na rin siya. However, what I'm referring to is yung retirement program mo, di ba? There is a reason why you did that retirement plan. Correct. And that retirement plan has to match, di ba, the money that you are bringing out. Correct. When you do investment, there is one thing that you have to understand. Investment, di ba, ang basic definition is you bringing in capital in the hope that it will come back bigger. Yes. So, Correct. tandaan niyo yung keyword, bringing in capital. So, Correct. this means, literally, this means, magpapasok ka ng pera. What I want you to understand is that capital, you're ready to burn it. Correct. Extra money mo ang investment. Kasi kung wala ka ng ibang pera, Correct. pagpapasok mo yung nag-iisang pera mo Correct. sa isang investment, then technically speaking, it's like suicide mission. Correct. Correct. Diba? Kasi hindi na nga to extra. Inaasahan mo tong pera na to. Tapos maglalagay kasi hindi naman sure. Kasi hope na lang. Correct. Correct. Hope lang. Hindi naman natin sinabing Philip Morris. Correct. 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 Oh, di kung ganun ang nangyayari, your friend Ang malupit pa niyan, ang malupit pa niyan, sasabihin na scam tuloy, na scam sila. Oo, yun yung pinaka-ayokong part. Sirs and madams, and even financial planners. Pag pinag-aaralan natin ito, we're not sure na may mangyayaring maganda. Ang only na pinangahawakan natin dito is our dream, our objective, and our expectation. Therefore, kung hindi mo susundin yung programa, puputulin mo in the midterm, do not cry foul. Pinutol mo na eh. Correct. Para kamong sinabi sa akin na usapan natin, bibigyan kita ng banana cue. Okay. Babayaran mo ako 5 piso. Diba? Binibigay mo pa lang sa akin 2 piso. Sabi mo, ayoko na. Ano gusto mo, bigay ko yung banana cue sa'yo? Hindi, di ba? Correct. Correct. So, pag hindi ko binigay sa'yo yung banana cue, ano sasabihin mo sa akin? Nandaya ko. Iniskam mo ako. Hindi ko siya in-scam. 5 piso yung usapan natin. Hindi mo pa natatapos yung 5 yung piso. other side of my commitment. Wala pa eh. So, do not look at it as if ikaw lang yung dapat may commitment. The other party has to have that commitment of yours too. Correct. Kung makukumpleto mo sana, tapos saka ko hindi bibigay sa'yo yung banana cue, Correct. di yari. Doon tayo may scam. Correct. Ngayon, kung usapan natin, babayaran mo ko 10 piso. Okay. Tapos, bibigyan kita ng banana cue next week pagkatapos mo magbayad ng 10 piso. Okay. Typically, ganyan ang VUL. Correct. That's a perfect analogy of it. Pagkatapos mo magbayad, hindi ko kagad ibibigay sa'yo yung banana cue. Bakit? Pag bigay sa'yo ng 10 piso, pupipitas ako ngayon ng pahinog na saging. Next week ha, babalik ako, bibigay ko na sa'yo yung banana cue. Correct. Ganun po ang VUL. Hindi natin pinag-usapan na, tapos mo magbayad ng 10 piso, Kuha ko na yun. kuha mo na yung banana cue. Antayin mo yung usapan natin Correct. oras. Ilaw pa yun, ang tigas ng saging. Oo. Nasa puno pa nga eh. Gusto mo, sige, gusto mo, kunin mo na, kainin mo na. Tapos sasabihin mo, Scam. na-scam ka. Mag-usap na tayo eh. Ito yung Correct. Correct. So, as financial planners, you have to be well aware na i-discuss mo itong lahat ng ito. And as a client, you have to be well aware na meron kayong kontrata. May meeting of the minds kayo. Ito Correct. yung usapan ninyo. So, pag pinutol mo sa gitna ng usapan ninyo, huwag kang mag-cry na Scam. ka. Pero, this is notwithstanding na meron talagang scammers. Meron talaga. Oo. So, ibang usapan naman Oo. talaga yan. No? So, balik tayo doon sa indirect, no? Yung pinag-uusapan nating bagay na to, these are all what we call indirect. Wala kang oras. Correct. Wala kang technical knowledge. Di ba? Alam nga namang bukas ka pa ng hindi nga niya alam yung kandila, tapos sabay gusto niya na mag-trade, di ba? Correct. So, wala kang technical knowledge, wala kang oras, wala ka rin perang malaki na pwede mong ilabas kasi takot ka. Pero meron kang pera na may lalabas over a long period of time. Yes, correct. So, saan ka pupunta? These are tools, these are indications
that although you are willing to do an aggressive style of investing, you can start somewhere. Yes. And this somewhere, we are suggesting you can start with variable unit link, Perfect. which is the VUL of an insurance company. At least, kahit maliitan lang, kahit pabuan-buan lang, you are starting to build a future for yourself. Again, over a long period of time. Yes. Kailangan laging long-term ang horizon mo pag tinignan mo yung investment. Correct. Kasi the shorter na ang time frame mo, tumataas yung risk mo in terms of getting that. No? Baka ang mangyari pa, matalo ka pa lalo dahil binabanan. So, Gusto ko din yan, na kasi sabi ng mga tao, saka na lang kapag nakaipon ako malaki-laking pera bago ako magsimula. Diba? Ang saya-saya naman yun. Diba? Pag nakaipon ka ng malaki-laking pera, magkano yung malaki sa'yo? correct. Baka yung malaki sa'yo, Correct. hindi malaki para sa akin. Diba? Correct. Or I'm not saying na mayaman ako kaya yung malaki sa inyo maliit sa akin, diba? But what I am referring to, subject to contention yung malaki. Agree. Yes. Agree. And when people get older in insurance, they become more riskier. Riskier. Yeah. So, Correct. ako, less risky sa kanya. Naniniwala ba kayo? Bigla may ganun. Ganyan. Yan. When we go to a school na may mga college students, typically, college students are less riskier. Correct. Than us. Correct. So they buy the insurance component of a variable unit link cheaper than us. Siguro para isang mabilis lang na direct, indirect, no? Kung ikaw yung nasa direct investing sa stock market, para kang driver eh. Ikaw mismo yung nagdadrive. Papunta tayo dun sa goal natin, no? Nagdadrive ka, diskarte mo yan, no? Pwede kang pumunta, mag-shortcut, diba? Pwede, ikaw driver eh. Ikaw masusunod, no? Kaya na, syempre, minsan mag-shortcut ka, dead end pala, babalik ka na naman. Or minsan, madadaanan mo, lubak-lubak pala, everything, no? So, that's direct. Indirect, parang sumakay ng bus, no? Ay, gusto ko yan. May driver. Oo. Diba? May driver. Ano goal ng driver? Dalhin ka rin doon sa destination na yun, no? Pero experience si driver. Oo, experience yung driver, no? Si driver, hindi pwede mag-shortcut yan kasi may may sinusunod na ruta yan, di ba? Hindi yan mas mabilis. Hindi niya pwedeng gawin yun, di ba? Kasi nakasalalay yung safety ng mga Basta ang goal niya, madala kayo doon. Di ba? So yung gagawin ng, so para ka na pasahero doon, you just enjoy the ride, no? Kasi dadalhin niya ni that's indirect investment. I love that. I love that analogy. Alam mo, ang dami kong tutunan sa konting kwentuhan natin dito, ha? And again, I'd like to thank Mad Cafe for providing excellent food. Diba? Nabusog ako. Diba? Ubus na. Konti na lang. Diba? So, on our next topic, we will be discussing a little bit more about investments. Ano yung ibang differences ng iba't ibang investments. And I hope you stay tuned. No? Again, Coach Elmer will be posting yung socials mo so that we can follow you as well as me. And I hope you enjoyed today's session and I hope you've learned. So once again, this is Coach Jerome. Coach Elmer. And we challenge you to think unconventionally.